Hello guys! Welcome back to Alex Hub channel. In this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng keypad entry system gamit ang ESP32, LEDs, servo, and buzzer. Ang project na ito ay parang prototype na isang door lock system. Simple lang ang idea. Maglalagay ang user ng password gamit ang keypad. Kapag tama ang password, iilaw ang green LED. Gagalaw ang servo motor na parang nag-o-open o naglalak ng pinto. At may tutunog na success sound. Kapag naman mali ang password, iilaw ang red LED. Hindi gagalaw ang servo at maririnig nyo ang error sound bilang warning. Maganda itong project kasi pinapakita nito kung paano pagsamahin ang hardware at coding para makagawa ng isang practical system. At syempre, pwede nyo pang i-modify para maging mas advanced, gaya ng pagdagdag ng LCD display o Wi-Fi integration. Sa videong ito, matututunan nyo ang wiring, code setup, at testing ng ating keypad entry system. So, tara, simulan na natin! Ano nga ba ang mga materials na kailangan natin? Kailangan natin ng breadboard, ESP32, 4x4 membrane keyboard, servo motor, dalawang LED na red and green, dalawang resistor na may value na 220 ohm, mga jumper wires, at lastly, isang USB cable. O diba? Simple lang sa simula, pero advance ang dating. Now let's proceed sa ating wiring connection. Ito ang FreeSync diagram para mas madali natin itong ma-visualize. Una muna nating i-connect ang mga keypad pins sa GPIO pins ng ESP32. Sa R1, GPIO 21, R2 19, R3 18, R4 5, C1 4, C2 16, C3 17, C4 22. Para sa servo motor, nakakonect ang signal sa GPIO 27. Sa LEDs naman, ang green LED ay nakakonect sa GPIO 26 at red LED sa 25. Huwag rin kalimutan na i-connect ito sa resistors na 220 ohm para malimit ang current at hindi ma-damage. Para naman sa buzzer, nakakonect ang positive sa GPIO 23. Lahat ng may ground, gaya ng servo motor, LEDs at buzzer, ay may common ground sa ESP32 at gumamit din tayo ng 5V supply para sa VCC ng servo motor. Since okay na ang hardware part ng ating system, let's proceed naman sa software side. Una, kailangan nating i-set up ang Arduino IDE bago tayo makapag-upload ng code. Dahil ESP32 ang gamit natin, kailangan munang i-install ang ESP32 board package sa Arduino IDE. Paano nga ba gawin ito? Open ang Arduino IDE. Pumunta sa File, Preferences, sa Additional Boards Manager URLs, i-paste ang link na ito. I-click ang OK. Pagkatapos, pumunta sa Tools, Board, Boards Manager, then i-search ang ESP32. Tapos, i-click ang Install. Kapag natapos yan, installed na ang ESP32 board sa iyong Arduino IDE. After ma-install ang board, this time, kailangan naman nating i-set up ang mga libraries na gagamitin natin para gumana ang project. Dito, gumamit tayo ng dalawang important libraries, Keypad.h by Mark Stanley and ESP32Servo.h by Kevin Harrington and John K. Bennett. Yung una, Keypad.h. Ito yung nag-handle ng 4x4 matrix keypad. Imbes na manual naming i-check bawat row at column para malaman kung anong key ang pinindot, automatic na itong ginagawa ng library. Mas pinadali niya yung proseso at mas malinis at organized ang ating code. Yung pangalawa naman, ESP32Servo.h. Ito yung ginagamit para makontrol yung servo motor gamit ang PWM o Pulse Width Modulation Signals. Dito kami gumagamit ng simple commands tulad ng may servo.write para iikot ang servo sa tamang anggulo. Halimbawa, 90 degrees para bumukas yung lock at 0 degrees naman para magsara ulit. Ngayon, complete na ang setup natin. Pwede na tayong mag-start sa code discussion. Una,
nag-declare tayo ng mga variables para sa password at input ng user. May password variable para sa tamang password at input variable kung saan napupunta lahat ng pinindot ng user sa keypad bago i-check. Meron din tayong servo my servo na gagamitin para kontrolin ang servo motor. Sa case na ito, ang password na ginamit namin ay 1234. Pero pwede nyo itong baguhin depende sa kung anong gusto nyo. Next naman, kinonfigure namin yung 4x4 keypad. Inassign na 4 ang rows at 4 ang columns. Dinefine din ito gamit ang make key map functions para alam ng system kung anong key ang pinindot ng user. Ginamit namin ang mga ESP32 GPIO pins para sa bawat row at column connection ng keypad. May nakalaan din tayong GPIO pins para sa bawat components. Green LED, iilaw kapag tama ang password. Red LED, iilaw kapag mali. Servo motor, gagalaw para i-lock o unlock ang door. At sa buzzer, nagbibigay ng sound feedback na success o error tone. Sa setup function, sinet namin lahat ng pins bilang output para makontrol ang LEDs at buzzer. Dito rin naka-attach ang servo motor at nasa lock position siya sa simula gamit ang may servo.write 0. 0 ibig sabihin lock. Nag-start din tayo ng serial monitor sa 115,200 baud rate para makita ang mga key presses at status ng system. So bakit 115,200? Dahil mas mabilis at stable ito para sa ESP32 kaysa sa default na 9,600. Sa loop function naman, tuloy-tuloy lang na chine-check ng system kung may pinindot sa keypad. Kapag pinindot ang asterisk, ibig sabihin ay enter. Automatic na i-check ang password. Kapag pinindot naman ang hashtag, ibig sabihin ay clear. Nire-reset nito ang input. Kapag number o letter key ang pinindot, idinadagdag lang ito sa input string. In short, ang loop function ay parang gatekeeper na gumagamit ng if-else chain. Ito ay laging nakaabang sa keypad at nagde-decide kung anong action ang gagawin base sa pinindot. Sa check password function, nagaganap ang verification. Kapag tama ang password, high ang green LED. Tutunog ang success tone na Mario 1-up at gagalaw ang servo ng 90 degrees para mag-unlock. After 3 seconds o delay of 3,000 milliseconds, babalik ulit ito sa lock position na 0 degrees. Then mamamatay ng LED, setting it to low. Kapag naman mali, nagiging high ang red LED. Tutunog ang error tone, then gaya ng kanina, ma-off ang pag-ilaw nito at magiging low. At para naman sa buzzer feedback functions, gumamit tayo ng dalawang function para sa tunog. Mario 1-up para sa masayang tunog kapag tama yung password. Ang mga values na ito ay ang mga frequency in hertz na tumutugma sa musical notes. Mayroong 30 milliseconds gap sa pagitan ng mga tunog upang mas maging malinaw ang bawat note at magmukha itong happy jingle. Error tone. Ang tone na ito ay may contrast sa masayang success tone. Ginawa siyang mas mahaba, may delay na 1,500 milliseconds or 1.5 seconds at mababa ang frequency na 400 Hz para mas madaling mapansin ng users at maramdaman ang alert feeling. Ayan, tapos na ang ating code. Ready for upload na. Pero whoops, bago yun, make sure muna natin na ang mga bagay na ito. Sa tools, i-check ang board, piliin ang ESP32 dev module o yung exact board na gamit nyo. At i-check ang port. Piliin ang tamang COM port kung saan nakakonect ang ESP32. Yes! Successfully uploaded na ang code. Ngayon, nasa exciting part na tayo. Let's try our system kung gumagana. Step 1. Open Serial Monitor. Para makita natin ang mga inputs na in-enter sa keypad, buksan natin ang serial monitor.
Gamitin ang shortcut key na Ctrl-Shift-M. Make sure pala na sa pag-view ng ating serial monitor, ang baud rate nito ay same sa naka-indicate sa code, which is 115,200. Now, let's proceed to the trials. I-try natin mag-input ng wrong password. I-type ang 1001 at i-press ang sinet nating enter na asterisk. Result, red LED ang umiilaw at tumunog ang buzzer gamit ang error tone na ating sinet. Mapapansin nyo rin na hindi gumalaw ang servo, ibig sabihin gumagana ng tama ang error function ng system. Now, itry naman natin mag-input ng correct password. I-type ang 1234 and press enter. Green LED? Check. Gumalaw ang servo na 90 degrees. Ito ay parang nag-unlock ng door. Tapos, bumalik din ito sa original position. Narinig din natin ang success tone. Meaning, successful nitong namimic ang behavior ng isang door lock system. Paano kung sakaling gusto nating ulit mag-type ng password dahil nagkamali tayo ng pinindot? Subukan nating i-type ang 1235. Tapos pindutin ang hashtag para i-clear. Ngayon, i-type ulit ang tamang code 1234 and then press enter. Result, another successful trial. Pwede ka rin mag-input ng partial password. Halimbawa, 12. Tapos, pindutin ang hashtag. Na-clear din nito agad ang input. Dito, makikita na kahit hindi pa kumpleto ang input, pwede pa rin natin i-clear anytime. With this test, napatunayan natin na gumagana ang lahat ng core functions ng ating keypad entry system at pwede pa siyang i-expand para mas maging advanced na smart lock. Kung may errors kang na-encounter, huwag mag-alala. Normal lang yan. Ang mahalaga ay matroubleshoot ng tama. Kapag walang lumalabas sa serial monitor o walang reaction ng system, i-double check muna ang wiring ng keypad, lalo na yung rows at column connection. Baka may loose wire o mali ang pin-out configuration. Kung hindi gumagalaw ang servo kahit tama ang password, siguraduhin na tama ang pin na na-define sa code at may sapat na power supply. Kalimitan, ito ay 5 volts. Kung walang tunog o ilaw, confirm kung nakakonect ng tama sa ground at sa tamang GPIO pins. Kung garbled o unclear text ang lumalabas, i-match ang baud rate sa code. In our case, 115,200. At syempre, huwag kalimutang i-verify ang code. Baka may maliit na syntax error lang. And that's it! May wireless keypad entry system ka na gamit lang ang ESP32, LEDs, servo, and buzzer. So kung nagustuhan mo ang tutorial na to, don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga susunod nating videos. Comment down below kung may questions ka or suggestions para sa next project. Baka yun na ang gagawin namin next time. This is Alex Hub, empowering up your projects. Kita-kits sa next video!